Sinasabi nilang may kapangyarihan ang mga salita. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang salita, sobrang makapangyarihan, sobrang puno ng enerhiya, na kahit ang mga espiritual na guro ay nagbababala? Huwag mo itong banggitin kung hindi ka pa talaga handang tanggapin ang mga susunod na mangyayari. Dahil kapag sinabi mo ito, kapag binitiwan mo ito mula sa bibig mo ng may buong paniniwala, nakikinig ang universo. May mga pintong bumubukas. Dumarating ang pera. Pero kasabay din nito ang takot. Kasabay din ang pagbabago. Hindi ito pamahiin. Hindi ito hype. Ito ay isang uri ng salita na pwedeng magpayaman sa'yo. O pwedeng ilantad ang lahat ng hadlang na humahadlang sa iyong umunlad. Handa ka man o hindi, hindi ito maghihintay. At kapag nasabi mo na ito, hinding-hindi ka na muling magiging katulad ng dati. Sa Pilipinas, pinalaki tayong maging mapagpakumbaba. Itinuro sa atin na huwag magyabang. Naiwasan ang tunog na mayabang, lalo na kapag usapin na ay pera. Kaya tahimik tayong nagdasal, nagtrabaho ng walang reklamo, at naghintay, minsan habang buhay, para sa biyayang hindi kailanman dumating. Pero paano kung hindi ang panalangin mo ang problema? Paano kung hindi rin ang sipag mo? Paano kung ang totoong dahilan kung bakit hindi ka pa umaapaw sa biyaya ay dahil natakot kang banggitin ang isang tiyak na salita? Isang salita na may dalang enerhiya ng kasaganaan. Isang salitang nauunawaan ng sinaunang mongheng Budhist at mga manggagamot na Pilipino pero bihirang banggitin ng malakas. Isang salita na sobrang makapangyarihan, kaya nitong buksan ang daluyan ng yaman o kaya naman ilantad ang mga paniniwalang humahadlang sa iyong pag-angat. Ang video na ito ay hindi tungkol sa mahika, hindi ito pamahiin. Ito ay tungkol sa enerhiya, sa pagkaka-align, at sa katotohanan. Dahil kapag sinabi mo ang salitang ito ng buong puso, unti-unting magbabago ang takbo ng buhay mo. Ang nakatagong kapangyarihan ng mga salita. Bago pa man ito kumpirmahin ng makabagong agham, bago pa man ito gawing uso ng mga motivational speaker. Alam na ito ng ating mga matatanda, ng mga mongheng Buddhist, at ng mga sinaunang manggagamot. Ang mga salita ay hindi lang tunog. Isa silang panginginig, isa silang utos, isa silang enerhiya na isinasaayos at pinapadaloy. Isipin mo ito. Kapag pinagpala ka ng pari gamit ang kanyang mga salita, may nagbabago sa loob mo. Kapag pinagsabihan ng isang bata ng masakit na salita, dinadala niya ito habang buhay. At kapag may mahal ka sa buhay na nagsabing, naniniwala ako sa'yo, hindi mo ba nararamdaman na para bang nakakahinga ka ulit? Hindi ito aksidente. Ito ang enerhiyang bakas ng wika. Dahil bawat salitang binibitawan natin ay may sariling dalas. At ang dalas na yan ang tinutugunan ng universo. Sa pilosopiyang Buddhist, ang mga mantra ay hindi basta-bastang dasal. Mga enerhiyang code ito, bawat pantig ay may layunin. Bawat tunog ay nagbubukas ng isang estado ng isipan, kapayapaan, kagalingan, kasaganaan. Maging sa kulturang Pilipino, nandoon na rin ang katotohanan ito, nakatago lang sa simpleng paalala. Sinasabi nating, ingatan mo ang salita mo. Bakit nga ba? Dahil kapag nabitawan na ang salita, hindi mo na ito maibabalik. Naglalakbay ito. Nagbabago. Nagtuturo. At ito ang hindi alam ng karamihan. Hindi alam ng isipan mong walang malay kung alin ang totoo at alin ang biro. Ang alam lang nito ay kung ano ang palagi mong inuulit. Kaya kapag sinabi mong, wala akong pera, kahit papabiro, tinatanggap ito ng isipan mo bilang utos. Kapag sinabi mong, laging kulang, habang bumubuntong hininga, naka-align na ang enerhiya mo sa kakulangan. Pero totoo rin ang kabaligtaran. Kapag sinabi mo ang tamang mga salita ng may tiwala, paniniwala, at espiritual na layunin, nagpapadala ka ng bagong utos sa universo. Isang utos na nagsasabing, handa na akong tumanggap. Hindi na ako takot sa kasaganaan ko. Ang mga salita ay hindi mahika. Sila ay salamin. Ipinapakita nila kung ano ang tingin mong karapat-dapat para sa'yo.
at kung ano ang handa mong tanggapin. At ngayon, malapit mo nang matuklasan ng iisang salita na matagal nang naghihintay na mabanggit. Pero mag-ingat, kapag sinabi mo ito, hindi ka na babalik sa dati mong buhay. Ang nakakatakot na salita na hindi itinuturo sa atin, nakakagulat, di ba? Lumalaki tayong natututo kung paano magsabi ng sorry, thank you, I love you, at kahit wala na akong pera, nang walang pag-aalinlangan. Pero may isang salita, oo, isang salita lang, na tila ikinakailang sabihin ng karamihan, hindi dahil masama ito, kundi dahil masyado itong makapangyarihan. Ang salita, karapat-dapat ako. O kung mas tiyak, karapat-dapat akong yumaman. Sabihin mo ito ng malakas. Sige lang, ibulong mo man lang. Napansin mo ba ang reaksyon ng katawan mo? Baka humigpit ang dibdib mo. Baka may boses sa isipan mong nagsasabing, ang yabang naman nun. O baka marinig mo pa ang boses ng pagkabata. Magpakumbaba ka. Huwag kang humiling ng sobra. Huwag kang maging sakim. Pero hindi ang mga boses na yan ang boses ng kaluluwa mo, kundi programa. Mga paniniwalang naipasa-pasa na, bunga ng kakulangan, takot mula sa kolonyalismo, pananakot sa relihiyon, at mentalidad ng pag-survive. Dahil aminin natin, sa maraming pamilyang Pilipino, ang pera ay isang bagay na kailangang paghirapan, hindi basta inaangkin. Ipinagdadasal natin ito. Hinihintay. Ibinubulong ang mga hiling ng palihim. Pero hindi tayo basta-basta humaharap sa universo at sinasabing, karapat-dapat akong yumaman. At iyon ang nakakatakot. Bakit? Dahil sa sandaling masabi mo ito, hawak mo na ang responsibilidad. Kailangan mo ng kumilos ng iba. Mag-isip ng iba. Hindi ka na pwedeng magtago sa likod ng mga palusot. At ang totoo, karamihan ng tao, hindi naman talaga takot maging mahirap. Takot silang maging matagumpay. Takot na baka ang yaman ay gawing makasarili sila. Takot na baka mahiwalay sila sa pamilya. Takot na kapag sila ang tumanggap ng sobra, may iba namang mawawalan. Pero narito ang katotohanang bihirang sabihin sa atin, ang kahirapan mo ay hindi nakapagsalba ng iba. Ang pagdurusa mo ay hindi naging dahilan para maging mas mabait ang mundo. Ang pagkakaroon mo ng guilt ay hindi nakapagpagaling ng kahit sinong kaluluwa. Kaya bakit ba natin iniiwasan ng salitang ito? Karapat-dapat. Hindi dahil masama ito. Hindi dahil makasarili ito. Kundi dahil sa kaibuturan ng ating pagkatao, tinuruan tayong paniwalaan na kailangan muna nating magpakahirap bago maging karapat-dapat. Na ang biyaya ay para lang sa mga sapat ang sakripisyo. Pero paano kung kabaligtaran ng totoo? Paano kung ang pagtanggap ay isang uri ng pagpapagaling? Paano kung ang pagsabi ng karapat-dapat akong yumaman ay hindi kayabangan, kundi pahintulot? Kaya nakakatakot ang salitang ito. Hindi dahil mapanganib ito, kundi dahil epektibo ito. At kapag sinabi mo ito ng buong lakas at paniniwala, ang universo ay magsisimulang magbago para tumugma sa dalas na yan. Handa ka man o hindi. Bakit ang salitang ito ay umaakit ng pera, espiritual plus siyentipikong paliwanag? Tuklasin natin ito ng mas malalim. Bakit nga ba ang salitang karapat-dapat ay nagtitrigger ng napakalakas na reaksyon, espiritual, enerhetiko, at maging sa katawan? Dahil kahit anong paniniwala mo, sa Diyos, sa universo, o sa sarili mong subconscious, sa sandaling sabihin mong, karapat-dapat akong yumaman, nagsasagawa ka ng isang frequency, isang dalas na maaaring magpalawak ng enerhiya mo o banggayin ang mga harang sa loob mo. Simulan natin sa espiritual na panig. Sa mga turo ng Buddhist energy philosophy, intensyon ang lahat. Kapag may binigkas kang salita ng may malay at dalisay na layunin, hindi ka lang basta humihiling. Lumilikha ka ng energetikong utos na sinusunod ng universo. Ayon din sa karunungan ng ating mga ninuno sa Pilipinas, ang mga salita ay sisidlan ng lakas. Kaya nga ang mga dasal, orasyon, at bulong ay sinasambit ng may pag-iingat. Dahil may kapangyarihan ang mga ito.
Pwede silang magbasbas o magbigkis. Kaya kapag sinabi mong, handa na ako, o karapat-dapat akong umunlad, hindi mo lang ito pinapatotohanan sa isipan mo. Ibinubuga mo ang katotohanan ito sa buong enerhiya ng pagkatao mo. At ayon sa batas ng resonance, hindi mo naaakit ang gusto mo. Naaakit mo kung ano ang paniniwala mong ikaw ay. Ang pagsabi ng karapat-dapat ako ay naglilipat sa iyo mula sa pagiging taong naghihintay patungo sa pagiging taong tumatanggap. Ngayon, tingnan naman natin ang siyensya. Ang utak mo ay gumagana sa pamamagitan ng neural pathways. Bawat iniisip at inuulit mo ay lumilikha ng koneksyon, parang landas na palagi mong nilalakaran. Kaya kung taon-taon mong sinasabi, wala akong sapat, mahirap lang kami, hindi ko siguro kaya yan, nagbuo ka ng paniniwalang umiikot sa kakulangan. Isang kaisipang kapaligiran kung saan ang kayamanan ay tila dayuhan at minsan pa nga delikado. Pero kapag nagsimula kang magsabi ng karapat-dapat akong maging malaya sa pinansyal, binabago mo ang wiring ng utak mo. Lumikha ka ng bagong daan, bagong utos, bagong posibilidad. Kaya't noong unang beses mong sinabi ito, parang ang hirap, parang hindi totoo. Pero hindi dahil mali ito, kundi dahil bago ito. At habang inuulit mo ito, ng may sinseridad at intensyon, tinatabunan mo ang lumang paniniwala at iniuugat mo ang bago. Ngayon, ang iyong vibration, mindset at espiritual na enerhiya ay naka-align na, hindi na sa pagmamakaawa, hindi na sa paghihintay, kundi sa pagtanggap. At kapag nangyari yan, hindi mo na kailangang habulin ng pera. Dahil ang pera na mismo ang lalapit sa'yo. Dahil ang universo ay hindi nakikinig sa salita, nakikinig ito sa dalas. At ang salitang karapat-dapat ay isa sa pinakamataas na financial frequencies na maaari mong i-activate. Paano aksidenteng hinaharangan ng mga Pilipino ang kasaganaan sa pag-iwas sa salitang ito, maging totoo tayo. Tayo mga Pilipino ay ilan sa pinakamasisipag at may pinakamatibay na pananampalataya sa buong mundo. Nagsasakripisyo tayo, nagpapadala ng pera sa pamilya, nagro-rosaryo at nobena. At nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Pero sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin sa atin ang pakiramdam ay na-stuck. Nakakulong sa paulit-ulit na siklo ng sakto lang. Kailangan magtiis o mas malala pa. Baka hindi ito para sa akin. At saan ba talaga nag-uugat ang lahat ng ito? Pinalaki tayo na paniwalaang ang pagnanais ng higit pa ay delikado. Na ang paghangad ng kayamanan ay pagiging makasarili. Na kapag humiling ka ng sobra, baka isipin ng Diyos na wala kang utang na loob. Sa totoo lang, marami sa atin ang napahiya pa dahil lang sa pangarap na malaki. Sinabihan tayo ng mga ganito, magpasalamat ka na lang. Kontento ka na dapat. Masama ang pera kapag sobra. Pero ito ang hindi natin napansin. Ang mga pahayag na ito, kahit may magandang intensyon, ay nagiging energetic blocks. Tinuturuan nila ang subconscious natin na tanggihan ang kasaganaan, kahit dumadaloy na ito papalapit sa atin. Kaya ayun, nabubuhay tayo sa isang tahimik na paniniwala. Kapag gusto kong higit pa, baka masama akong tao. Kaya naman kapag may nagsabing, karapat-dapat akong yumaman, ano ang madalas maramdaman ng isang Pilipino? Pag-aalinlangan, paninikip ng dibdib, o mas malala, guilt. Dahil sa kaibuturan ng ating conditioning, pinaniwala tayo na ang pagkakaroon ay may kapalit. Na kapag ikaw ay nabiyayaan, may iba namang mawawalan. Pero kasinungalingan ito. Isang mapanganib na kasinungalingan. Ang biyaya mo ay hindi umaagaw ng sa iba. Ang kasaganaan mo ay hindi nakakasakit. Ito ay nakaka-inspire. Ito ang ebidensyang posible ang breakthrough. Pwede mong igalang ang iyong mga ninuno at sirain ang lumang siklo ng kahirapan. Pwede kang maging mapagpasalamat sa kung anong meron ka at magbukas pa sa mas marami. Pwede kang maging mapagpakumbaba at mayaman. Ang problema, hindi naman dahil hindi tayo karapat-dapat. Ang problema, itinuro sa atin na ang karapat-dapat ay laging may kasamang paghihirap.
Hinahangaan natin ang mga taong tahimik na nagtitiis. Pinupuri natin ang mga nagsasakripisyo ng lahat. Pero bihira nating ipagdiwang ang mga tahimik na mandirigma. Yung mga pumipili ng ginhawa, yung mga pumipili ng daloy, yung mga walang hiya na nagsasabing, karapat-dapat akong tumanggap. Kaya maraming Pilipino ang nananatiling stuck, hindi dahil kulang tayo sa oportunidad, kundi dahil tinatanggihan natin ito sa loob-loob natin. Hindi dahil kulang tayo sa pananampalataya, kundi dahil nakakaramdam tayo ng guilt kapag nagsisimula ng matupad ang ating mga panalangin. Pero tapos na yan ngayon. Dahil ang paghilom sa ating mga abundance wounds ay hindi lang tungkol sa affirmations. Ito ay tungkol sa pag-alis ng paniniwalang kailangan mo munang masaktan para maging banal o maghirap para maging mabuti. Ito ay tungkol sa pag-angkin muli ng karapatang sambitin ng salitang pinaka-ikinatatakot nating lahat. Karapat-dapat. Step by step. Paano gamitin ang salitang ito sa ritual o araw-araw na gawain ngayong nauunawaan mo na ang tunay na lakas ng salitang ito? Panahon na para i-activate mo ito. Hindi lang sa pamamagitan ng pagsambit, kundi sa pamamagitan ng pagpapapasok nito sa iyong enerhiya, sa iyong subconscious, at sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi ito pamahiin. Ito ay espiritual na pag-aayon. Narito ang isang simple ngunit makapangyarihang ritual, pinagsama ang sinaunang karunungan, Pilipinong pagkasensitibo sa espiritu, at modernong enerhiya practice. Step 1. Ihanda ang iyong intensyon. Humanap ng tahimik na lugar. Pinakamainam ito gawin sa umaga bago sumikat ang araw habang tahimik pa ang mundo. Ilagay ang iyong kamay sa ibabaw ng dibdib. Ipikit ang iyong mga mata. At huminga ng malalim. Pagkatapos tanungin ang sarili ng tapat. Handa na ba akong tumigil sa paghingi ng tawad sa pagnanais ng higit pa? Handa na ba akong tumanggap ng biyaya, ng walang guilt? Mahinang sambitin. Ngayong araw, pinapayagan kong tumanggap ang sarili ko. Ngayong araw, sinasabi ko ang salitang matagal nang hinihintay ng kaluluwa ko. Step 2. Humarap sa salamin. Mas mabisa kung nakatayo. Tumayo sa harap ng salamin. Itaas ang likod. Damdamin na ang mga paa mo ay nakaugat sa sahig. Kung maaari, nakapaa. Tumingin ka sa sariling mga mata at sabihin ng malakas, karapat-dapat akong yumaman. Karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaang pinansyal. Karapat-dapat ako sa mga oportunidad na tugma sa aking enerhiya. Sa simula, maaaring parang awkward ito. Baka matawa ka, baka mapaluha ka. Ayos lang, ibig sabihin lang nito ay gumagalaw na ang enerhiya. Gawin ito sa loob ng 7 paghinga. Bawat hinga, ulitin muli ang parirala. Bawat ulit, paniwalaan mo ito ng mas malalim. Step 3. Isulat ang salita sa iyong kamay. Optional. Pero makapangyarihan? Gamit ang panulat o marker, isulat ang salitang deserve sa iyong kaliwang palad. Ayon sa energy work, ang kaliwang bahagi ng katawan ang tagatanggap ng enerhiya. Habang isinusulat mo ito, sabihin mo, handa na ang kamay kong tumanggap. Bukas ang diwa ko. Malugod kong tinatanggap ang mga biyaya. Panatilihin ito sa kamay ng kahit 1 oras. Maaari mo itong hugasan pagkatapos. Nakasil na ang enerhiya. Step 4. Sabihin ang Taglish affirmation. Pagkatapos ng ritual, bulungin ang affirmation na ito bago ka lumabas ng bahay. I'm no longer afraid to be blessed. Hindi na ako magtatago. I allow money, peace, and prosperity to find me because I finally said the word. Ulit-ulitin ito habang naglalakad, nasa biyahe, o kahit habang nagluluto. Hayaan mong maging bahagi ito ng araw-araw mong ritmo. Step 5. Isil ito gamit ang kandila. Optional na gabi practice. Sa gabi, maaari kang magsindi ng maliit na puting kandila. Tahimik kang umupo at ulitin ang salitang deserve, deserve, deserve. Hayaan mong ipaalala sa iyo ng apoy. Hindi ka humihingi ng sobra. Inaangkin mo lang ang matagal ng para sa iyo. Hayaan mong ang katahimikan ang maging sandali kung saan natutunaw ang mga lumang sugat ng kakulangan.
At nagsisimula ang bago mong pagkakakilanlan bilang tumatanggap. Ang pagsasanay na ito ay hindi tungkol sa pagmamakaawa para sa biyaya. Ito ay tungkol sa pagiging taong handa ng tumanggap. Dahil sa bawat pagsabi mo ng salitang iyon, binabago mo ang iyong kwento. At balang araw, mapapatingin ka sa paligid ng buhay mong nilikha at marerealize mo, hindi mo ito pinilit. Karapat-dapat ka lang talaga. Ano ang maaaring mangyari? Pagkatapos mong sambitin ang salitang ito, sa sandaling sabihin mo ang salitang karapat-dapat, ng buong lakas, buong paniniwala, at bukas ang iyong kaluluwa, may nagbabago. Pero tandaan, ang pagbabagong yan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan mo. Isang emosyonal na paglilinis. Maaaring mapaiyak ka, hindi dahil sa lungkot, kundi sa pagpapakawala. Maaaring bumalik ang mga alaala, mga sandaling pinaniwala kang hindi ka sapat. Mga panahong kinailangan mong paliitin ang sarili para lang tanggapin. Normal lang yan. Ibig sabihin, inaalis na ng katawan mo ang lumang enerhiya. Ang sakit ay hindi pwedeng manatili kung saan may sinabi ng paghilom. Hayaan mong maluha. Hayaan mong maramdaman. Huwag mo itong pigilan. Hindi ito kahinaan. Ito ay patunay na tumataas na ang vibration mo. Ikalawang kakaibang coincidence o bigla ang pagkadisingkanto, maaaring mapansin mong may mga pagbabago sa paligid mo. Hindi inaasahang mensahe, bigla ang pagkansela ng plano, o pera na dumarating mula sa di inaasahang paraan. Minsan, may hindi komportabling mangyayari, mga diskusyon o paghihiwalay ng landas. Bakit? Dahil kapag tumaas ang vibration mo, lahat ng hindi naka-align sa bagong enerhiya mo ay kusang nawawala. Hindi ito parusa. Ito ay paglilinis. Hinahawan ng universo ang daan para sa kung ano ang hiniling mo. 3 daloy ng pera na nagsisimula sa maliit pero lumalago. Maaaring magsimula sa maliliit, isang dagdag na tip, refund na hindi mo inaasahan, libreng pagkain, discount, o kahit abot kayang bayarin. Huwag baliwalain ang mga ito. Ito ang mga palatandaan ng paggalaw ng enerhiya. Sabihin mo, salamat. Buo kong tinatanggap ito. Kapag mas pinapansin mo ang kasaganaan, mas nararamdaman nitong ligtas pumasok sa buhay mo. At kapag tuloy-tuloy ito, hindi ka na lang basta nagsusurvive, umuapaw ka na. Ika-4 na panloob na kapayapaan na hindi mo inaasahan. Isa sa pinakamagandang palatandaan, kapayapaan. Isang tahimik na boses sa loob mo ang nagsasabing, hindi ko na kailangang magpakapagod para maging karapat-dapat. Hindi ko na kailangang masaktan para may mapatunayan. Pwede akong magpahinga at umangat pa rin. Hindi ka na hahabol, ikaw na ang aakyatin. Nagiging magnet ka ng biyaya dahil naka-align ka na sa totoo mong pagkatao. Tandaan, ang universo ay hindi laging tumutugon sa effort. Tumutugon ito sa enerhiya. At ngayong sinabi mo na ang salitang karapat-dapat, hindi ka na lang humihiling ng kayamanan, ipinapahayag mo, handa na ako para sa buhay na dati imposible lang sa panaginip. Iyan ay makapangyarihan. Iyan ay banal. At iyan ay simula pa lang, huling pagninilay. Hindi ka kailanman itinakdang manatiling mahirap at narito ka ngayon. Binabasa ang mga salitang ito, dala ang pusong matagal ng pagod, kaluluwang matagal ng nananalangin sa katahimikan, at mga kamay na nagsumikap ng higit sa napansin ng iba. At marahil, sa halos buong buhay mo, inisip mong, baka hindi talaga para sa tulad ko ang kasaganaan. Baka nilikha lang ako para magtiis, hindi umunlad. Baka ang kayamanan ay para lang sa iba, hindi para sa isang simpleng katulad ko. Pero hindi iyon ang totoo. Hindi iyon kailanman ang kwento mo. Hindi ka isinilang para magbilang ng barya ng may hiya. Hindi ka narito para lang magbayad ng bayarin at mamatay ng pagod. Hindi ka nilikha ng Diyos para gugulin ang buong buhay mo sa kakulangan. Isinilang kang may banal na enerhiya. Isinilang kang may kakayahang lumikha, magbahagi at tumanggap. At oo, isinilang kang karapat-dapat yumaman, hindi lang sa pera, kundi sa kapayapaan. Sa mga oportunidad, sa mga pagpipilian,
sa pahinga, sa kalayaan. Ang salitang karapat-dapat ay hindi kailanman pagyayabang. Ito ay salitang nakalimutan. Nailibing sa ilalim ng taon-taong guilt, takot, at mapagpakumbabang pagdurusa. Pero ngayong araw na ito, naalala mo na ito. Sinabi mo na ito. Inangkin mo na ito. At hindi iyon kayabangan, iyon ay paghilom. Simula ngayon, naway huwag mo nang muli humingi ng paumanhin sa pagnanais ng higit pa. Naway hindi mo na muling maramdaman ang hiya sa paghingi, sa pagtanggap, o sa pag-angat. Dahil ang kasaganaan mo ay hindi umaagaw sa iba, ito ang patunay na may mga biyayang posible pa rin. Hindi ka sakim. Hindi ka makasarili. Isa kang taong sa wakas ay sinabi na ang salitang may kakayahang baguhin ang lahat. Karapat-dapat ako. Sabihin mo muli. Sabihin mo ng dahan-dahan. Sabihin mo na parang alam na ng kaluluwa mong totoo ito. Dahil sa sandaling sinabi mo na nakikinig ang universo at lahat ng bagay nagsisimulang magbago.